Ang mahinang liwanag sa loob ng interrogation room ay bahagyang tumama sa mukha ng isang dalagang may malalaki at malinaw na mga mata, pinong mga katangian ng mukha, banayad ng ngiting may bahid ng lungkot at tinig na napakalumanay kaya kung hindi mo alam ang kanyang pagkakakilanlan, iisipin mong isa lamang siyang bagong artista o television idol. Subalit hindi iyon ang katotohanan sapagkat nakasuot siya ng uniforme ng bilangguan at sa kanyang likuran ay makikita ang matitibay na pader ng Women's Prison No. 1 sa Guizhou Province ng China. Ang kanyang pangalan ay Chen Qian at siya ay nahatulang mamamatay tao. Tinawag siya ng media bilang anghel na may madilim na puso. Isang marupok na bulaklak na may matamis na ngiti ngunit may nakatagong matinding unos sa kanyang isipan na matagal na umunong pinigil hanggang sa tuluyan itong sumabog sa hindi mapigilang pag-atake ng matinding galit. Nahati ang opinyon ng publiko na may mga mariing kumundena sa kanya habang ang iba naman ay nakadama ng awa. Ngunit biglang nagbago ang pananaw ng marami nang lumabas ang isang panayam sa loob ng kulungan. Nagulat ang publiko nang aminin mismo ni Chen Qian na nagsinungaling siya at inimbento lamang ang lahat. Iginit din niyang hindi siya kailanman inatake ng biktima at nakinig lamang siya sa payo ng iba na sabihin ang naturang kwento upang mabawasan ang kanyang sintensya. Sa puntong iyon ay lalong lumalim ang misteryo. Ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng nakamamatay na hampas ng martilyo? Isa ba siyang malamig at walang awang mamamatay tao o isa lamang biktima ng isang madilim na pagkabata? Unti-unting bumalik ang lahat sa isang pangungusap na tila naging sumpa sa kanyang buhay. Kung walang mga lalaki sa mundong ito, hindi ako paghihinalaan ng aking ama. Isinilang si Chen Qian noong 1995 sa isang liblib na bulubunduking lugar sa Jiangxi South County, Guizhou Province. Anak siya ng 2 guro kaya lumaki siya sa isang pamilyang hinahangaan ng kanilang mga kapitbahay bilang edukado, maayos at disiplinado. Kilala ang kanyang ina hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi maging sa talino at pagiging masinop. Samantalang ang kanyang ama naman ay isang kalmadong guro na iginagalang ng kanyang mga estudyante. Sa paningin ng marami, tila perpekto ang kanilang pamilya at walang sino man ang mag-aakalang ang batang iyon ay lalaki ng kulang sa pagmamahal. Ngunit nang sumapit si Qian sa edad na 7, tuluyan ng gumuho ang masayang larawan ng kanilang tahanan. Nauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng kanyang mga magulang at umalis ang kanyang ina nang walang paalam. Iniwang mag-isa ang 2 anak sa piling ng isang amang unti-unting nilamon ng galit at mabigat na responsibilidad sa paghahanap buhay. Mula sa pagiging huwarang guro, naging tahimik, madaling magalit at palaging nagdadala ng matinding puot ang kanyang ama. Ang otoridad ng kanyang ama na lalo pang pinatindi ng respeto rito bilang guro sa kanilang komunidad ay naging isang hindi nakikitang pader na unti-unting sumakal sa kabataan ni Qian. Hindi lamang baston o ruler ang ginagamit nito sa pagdidisiplina dahil anumang bagay na mahawakan niya gaya ng kable ng kuryente, matigas na kahoy o mabigat na upuan sa paaralan ay maaari niyang gamitin kapag nakagawa ng kahit maliit na pagkakamali ang bata kahit simpleng maling sagot sa math. Ang unang malakas na sampal na tumama sa pisngi ni Qian ay nangyari matapos siyang makakuha ng mababang marka sa isang pagsusulit sa math. Hindi niya kailanman nalimutan ang sandaling iyon dahil kasabay ng hapdi ng sampal ay ang sigaw ng kanyang ama. Galit na sinabi ng kanyang ama na anak niya si Qian at hindi nito matanggap kung bakit ito naging ganoon umano kabobo. Idinagdag pa nitong isa siyang guro at pinapahiya lamang siya ng sariling anak sa harap ng kanyang mga estudyante. Ang bawat salitang iyon ay unti-unting tumimo sa murang isipan ni Qian na tila malilit na karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang hindi paganap na nabubuong pagpapahalaga sa sarili. Hindi niya naisip na lumaban at lalong hindi niya pinayagang magtanim ng galit sa kanyang ama. Sa kanyang murang isipan, nanatiling perpektong bayani ang kanyang ama kaya naniwala siyang siya ang may kasalanan dahil hindi siya sapat na magaling at hindi rin sapat na masunurin. Mula noon ay sinimula niyang itago ang lahat ng kanyang nararamdaman upang mapasaya lamang ang kanyang ama. Siya ang nagluluto, nagugas ng pinggan, nag-aalaga sa kanyang kapatid, masigasig na nag-aaral at halos hindi na nagkaroon ng pagkakataong maglaro.
Sa murang edad na 8 ay namuhay si Chia na tila isang batang ina dahil pasan niya ang halos lahat ng gawaing bahay, habang araw-araw na nabubuhay sa takot na maparusahan kapag kahit ilang minutong nahuli siyang umuwi. Sa isang pagkakataon, dahil lamang naiwan siya sa paaralan para sa karagdagang pagtuturo, nakauwi siya ng lampas 6:30 ng gabi, ang itinakdang curfew ng kanyang ama. Maingat na kinuwenta ng kanyang ama na hindi dapat lumampas sa 1 oras ang biyahe mula paaralan hanggang bahay. Kaya para rito, ang anumang pagkaantala ay nangangahulugang nakikipagpalipas siya ng oras sa mga lalaki. Hindi na nito pinakinggan ang kanyang paliwanag at hindi na rin inalam ang totoong nangyari dahil agad siyang pinarusahan sa pamamagitan ng matinding pambubugbog. Unti-unting nabuo sa isip ng batang si Chian ang isang baluktot na pananaw. Para sa kanya, ang mga lalaki ang ugat ng lahat ng pagdududa at lahat ng kaparusahan. Naniniwala siyang kung wala lamang mga lalaki sa mundo, hindi siya paghihinalaan ng kanyang ama at marahil ay hindi rin niya mararanasan ang ganoong kalupit na pananakit. Hindi lamang marahas ang kanyang ama. Hindi niya namalayang na itanim niya sa isipan ng kanyang anak ang isang ganap na baligtad na paniniwala tungkol sa pagmamahal at pananagutan. Sa bawat pambubugbog, agad naman itong nagsisisi pagkatapos nagluluto ng masasarap na pagkain at bumibili ng mga merienda para sa magkapatid. Sa paglipas ng panahon, lalo nitong ginulo ang pag-unawa ni Chian sa tama at mali. Naniwala siyang karapat-dapat lamang siyang saktan na ang pananakit ay isa ring paraan ng pagmamahal at bunga lamang iyon ng sarili niyang pagkukulang. Ito ang naging simula ng tinatawag na Stockholm Syndrome, kung saan unti-unting nagkaroon ng baluktot na emosyonal na koneksyon ang isang biktima sa taong patuloy na nananakit sa kanya. Lubos siyang naniwalang ang kanyang ama ang taong pinakamamahal siya sa buong mundo at wala ng ibang lalaking mas mapagkakatiwalaan kaysa rito. Kaya para kay Chian, ang sinumang lalaking magpakita ng interes sa kanya ay otomatikong nagiging kaaway. Kinasuklaman niya ang halos kalahati ng mundo habang iisa lamang ang kanyang hinahangaan. Ang taong sabay siyang minahal at sinaktan, inalagaan at unti-unting winasak araw-araw. Pagsapit niya sa middle school ay muli itong nasubok ng kutyain siya ng ilang kaklase dahil wala na siyang ina. Tinawag siyang anak ng isang broken family at abandonadong bata. Ngunit sa halip na umiyak ay bigla siyang naglabas ng maliit na kutsilyong panghasa ng lapis at paulit-ulit na sinaksak ang 2 babaeng kaklase na nasa kanyang harapan. Iyon ang unang pagkakataong nabahira ng dugo ng ibang tao ang kanyang mga kamay. Nakakagulat man ngunit hindi siya napatalsik sa paaralan at wala ring nagsampa ng kaso laban sa kanya at mula sa insidenteng iyon, may isang aral na tumatak sa kanyang isipan. Para kay Chian, ang karahasan ang pinakamabisang paraan upang matapos ang anumang problema. Mula noon ay wala nang nangahas na mang-api o mangutya sa kanya, kaya palagi niyang dala ang kutsilyong iyon na tila naging pananggalang at gabay sa kanyang pamumuhay. Habang siya ay tumatanda ay lalo ring lumalalim ang kanyang galit sa mga lalaki at bawat biro, kilos o simpleng tingin ng mga ito ay binibigyan niya ng maruming kahulugan. Sapat na ang isang biro upang magkimkim siya ng matinding galit at sapat na rin ang isang mabilis na tingin upang isipin niyang may masamang intensyon ang isang lalaki. Unti-unti niyang nawala ang kakayahang magtiwala sa iba lalo na sa kalalakihan. Sa kanyang paningin, ang mundo ay tila isang kulay-abong pader na walang siwang na pinapasukan ng liwanag at sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan ay nagsimulang umalingaw-ngaw ang tahimik na sigaw ng karasang matagal nang namumuo. Isang senyales ng trahedyang unti-unti nang papalapit. Pagkatapos niyang huminto sa pag-aaral ay hindi na niya ipinagpatuloy ang landas na inaasahan ng kanyang ama. Sa halip ay hindi siya kumuha ng pagsusulit at mag-isa siyang bumaba sa bayan upang maghanap ng trabaho, bitbit ang pusong puno ng sama ng loob at galit. Ngunit sa halip na matagpuan ang kalayaang matagal niyang hinahangad, sunod-sunod na karanasan ang lalo pang nagpatibay sa kanyang baluktot na pananaw tungkol sa mga lalaki. Sa unang araw pa lamang niya sa bayan ay hinarang siya ng isang lalaking nakabisikleta sa isang halos walang taong kalsada. Walang emosyon ang mukha nito at sa halip na magsalita ay gumawa lamang ito ng mga malaswang kilos na hindi na kailangang ilarawan. Sa sobrang takot,
Tila nanigas ang buong katawan ni Chian at ang tanging nagawa niya ay itulak ang lalaki bago mabilis na tumakbo palayo. Iyon ang una niyang pagharap sa mundong nasa labas ng kanyang tahanan at sa kanyang isipan ay lalo lamang napatunayan na ang mga lalaki ay mga mandaragit na naghihintay lamang ng pagkakataong manakit ng kababaihan. Para sa kanya, sila rin ang dahilan kung bakit siya pinaghinalaan ng kanyang ama. Paulit-ulit na binugbog, tinanggihan at ngayon ay nakaranas pa ng ganong klase ng pambabastos sa lansangan. Nang magsimula siyang magtrabaho sa isang restaurant, hindi rin naging magaan ang kanyang sitwasyon. Karamihan sa kanyang mga katrabaho ay mga lalaking masayahin at mahilig magbiro. Para sa iba ay normal lamang ang ganong samahan sa trabaho, ngunit para kay Chian, bawat biro ay parang matalim na kutsilyong muling sumusugat sa kanyang matagal ng wasak na pagtingin sa sarili. Kalaunan, naging mailap siya sa kanyang mga kasamahan at kilala bilang malamig, mahirap lapitan at madaling maapektuhan kahit sa maliliit na biro. Isang araw habang lunch break, hindi sinasadyang narinig ni Chian ang grupo ng mga lalaking empleyado na nagbibiruan at nagtataas ng pustahan kung sino ang unang makayayakap sa kanya. Pinakamaingay sa kanilang lahat ang chef na si Wu, ang lalaking kalaunan ay magiging biktima sa kasong yumanig sa buong rehiyon. Nakatayo lamang si Chian sa labas ng silid ng mga lalaking empleyado, habang ang bawat halakhak na kanyang naririnig ay tila matutulis na talim na paulit-ulit na tumatama sa kanyang natitirang dignidad. Pakiramdam niya ay para siyang hinuhubaran sa harap ng maraming tao. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, hindi na iyon simpleng biro kundi isang matinding panghihiya, isang planadong pagsasabwatan at isang nakakatakot na pangangaso laban sa kanya. Nang kalaunan ay sinadya umano ni Wu na sumagi sa kanya habang may bitbit itong pagkain, tuluyan ng nawasak ang natitira niyang pagpipigil. Ang bawat palihim na pagtingin, bawat halakhak, bawat tila aksidenteng tapik sa balikat ay nagsimulang magsilbing ebidensya sa kanyang isipan na matagal na umanong pinagpaplanuhan ng mga ito ang kanilang gagawin sa kanya. Kinagabihan ay inahit ni Chian ang kanyang ulo bilang desperadong pagtatangkang alisin ang anumang katangiang maaaring makita ng mga lalaki bilang pagiging kaakit-akit. Parang isa itong tahimik na mensaheng nagsasabing huwag ninyo akong hawakan, ngunit walang nakaunawa sa nais niyang iparating. Nang pumasok siya sa kusina kinabukasan na ahit ang ulo, muli siyang tinukso ni Wu. Sinabi nito na mukha siyang madre at baka may mongheng magkagusto sa kanya. Nagtawanan ng buong kusina ngunit walang nakapansin na unti-unti nang nanlalamig ang tingin ni Chian. Hindi nila alam na ang kanilang mga biro ay tila nagpapaandar na sa isang bombang matagal nang nakahanda at anumang sandali ay maaari na itong sumabog. Sa isipan ni Chian, hindi na tao si Wu kundi naging simbolo ng lahat ng pang-aabuso, sakit at sugat na kanyang dinanas mula pagkabata. At kung hindi niya ito mapapatigil sa pamamagitan ng salita, isa na lamang ang nakikita niyang paraan, ang patayin ito. Ang pustahan sa kusina ay maaaring simpleng biro lamang para sa mga naroon at isang paraan lang upang magpalipas ng oras. Ngunit para kay Chian, para itong hatol na kamatayan na tahimik ng binabasa habang siya ay nakatakdang maging biktima. May isa pa ngang nagsabing kung sino ang unang makayayakap sa babaeng iyon, bibigyan siya nito agad ng 100 yuan. Mas lalong lumakas ang tawa ni Wu at kitang-kita ang kanyang tuwa sa pagiging sentro ng biro. Para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, isa lamang si Chian sa isang seryoso at mailap na babae na mas lalong nakakatuwang asarin habang mas mahirap itong lapitan. Hindi nagtagal, biglang sinipa ni Chian ang pinto ng silid ng mga lalaking empleyado at agad na tumahimik ang buong grupo. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang mga ito ngunit walang nakapansin sa apoy ng matinding galit na unti-unting nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa kasamaang palad ay walang nakaunawa na iyon na pala ang huling babala. Makalipas ang ilang araw, habang nagdadala siya ng pagkain ay muli siyang sinadyang dikitan ni Wu at aksidenteng nasagi ang kanyang dibdib. Napaatras si Chian sa gulat, ngunit ngumisi lamang si Wu na parabang nanalo siya sa kanilang pustahan. Hindi pa siya tumigil at muli siyang nagtangkang hawakan na tila iyon ang pinakahuling hakbang sa kanyang biro. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang natitirang katinuan ni Chian. Hindi na lamang iyon bunga ng kanyang imahinasyon kundi para sa kanya.
Totoo na ang lahat at malinaw na malinaw ang pang-aalipustang kanyang nararanasan. Pakiramdam niya ay hindi na siya isang tao kundi isa lamang laruan na baluktot na libangan ng mga lalaki at sa gitna ng lahat ng iyon, ngumiti siya kay Wu. Hindi iyon ngiti ng paggalang kundi isa iyong tahimik na deklarasyon ng digmaan. Para kay Chien, tuluyan ng napalitan ng matinding takot ang kanyang isip ng matibay na pasya. Para sa kanya, kailangang pagbayaran ni Wu ang lahat at naniniwala siyang magkakaroon lamang ng katahimikan ang buhay na matagal nang niyurakan kapag tuluyan na itong nawala sa mundong ito. Kinagabihan, marahang umihip ang hangin sa maliit na bintana ng pansamantalang imbakan kung saan siya pansamantalang naninirahan. Masikip, mamasa-masa at malamig ang silid na puno ng mga lumang gamit. Ngunit ang pinakamalamig na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa hangin kundi sa sarili niyang kalooban. Sa tuwing naaalala ni Chien ang mga naranasan niya ay lalo lamang siyang nababalisa. Nakahiga lamang siya, nakadilat at nakatitig sa kisame habang nananatiling alerto sa bawat tunog na kanyang naririnig. Bawat munting ingay sa pasilyo ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at naisip niyang baka may nagbukas ng pinto. May papalapit na mga yabag o may taong papunta sa kanyang silid. Habang lumilipas ang mga sandali, lalo siyang nakukumbinsi na darating si Wu sa kalaliman ng gabi. Naniniwala siyang hindi ito titigil sa ginawa nito noon at maaari siyang pilitin. Inisip din niyang pagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan, malalaman iyon ng kanyang ama at muli siyang mapapagalitan, masasampal at mabubugbog dahil ituturing siyang isang malaking kahihiyan. Patuloy na umikot ang mga kaisipang iyon sa kanyang isipan hanggang sa halos hindi na siya makahinga at makalipas ang ilang sandali, siya ay tumayo. Hindi upang tumakas kundi dahil nagpasya siyang tapusin ang lahat. Kinabukasan ng hapon, tahimik siyang nagtungo sa imbakan ng likod ng kusina. Doon niya nakita ang isang kalawanging martilyong bakal na may mahabang hawakan. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ito ngunit nanatili siyang determinado. Alam niyang natutulog si Wu sa kanyang silid at gaya ng nakagawian, hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit, 3 hakbang, 5, 10 at pagdating sa pintuan, nakita niyang mahimbing na natutulog si Wu. Marahan ang paghinga nito at nakapatong pa sa isa nitong kamay sa bahagi ng damit kung saan umano niya nahawakan si Chien noong nakaraang araw. Tahimik siyang lumapit hanggang sa tabi ng kama at nang magmulat ang mga mata ni Wu, nakita na lamang nito ang martilyong hawak ni Chien bago niya ito hinataw. Sa unang hampas, tumalsik ang dugo sa puting pader. Sa ikalawang hampas, umalingaw-ngaw sa silid ang tunog ng nababasag na mga buto. Hindi na mabilang ang mga sumunod na hampas at habang paulit-ulit niyang hinahampas si Wu, pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ama, ang paulit-ulit na pangungutya ng kanyang mga katrabaho, ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran, ang mga malaswang biro at ang mapanghamak na pagtingin ng ibang tao. Huminto lamang si Chien nang halos hindi na makilala ang katawan ni Wu dahil sa tinamong mga pinsala. Makalipas ang ilang sandali, nagtakbuhan papasok ang kanyang mga kasamahan matapos marinig ang ingay. Nagkaroon ng sigawan sa loob ng silid at may agad na tumawag ng pulisya. Nang datnan si Chien ay nakatayo pa rin siya habang nababalot ng dugo ang kanyang katawan at mahigpit pa ring hawak ang martilyo. Napansin din ng mga naroon na may bahagyang ngiti siya sa kanyang mga labi at dahil sa takot, walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Nang dumating ang mga pulis upang arestuhin siya, hindi siya umiyak at hindi rin nagtangkang tumakas o manlaban. Tahimik lamang niyang iniabot ang kanyang mga kamay upang malagyan ng posas. Sa isinagawang investigasyon ay maikli at direkta lamang ang kanyang mga sagot. Agad niyang inamin na siya ang pumatay kay Wu at ayon sa mga investigador, nanatiling kalmado ang kanyang boses habang nagbibigay ng pahayag. Mula pa lamang sa simula ng kaso ay sinabi ni Chien na inatake umano siya ni Wu, tinutukan ng kutsilyo at tinangkang gahasain. Ipinaliwanag niyang lumaban siya ngunit hindi umano siya pinakawalan kaya sa matinding takot ay napahawak siya sa martilyo at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Dahil kapanipaniwala ang kanyang salaysay, mabilis na nahati ang opinyon ng publiko.
May mga naniwalang isa siyang biktimang itinulak ng sitwasyon hanggang sa sukdulan, habang ang iba naman ay mariing kumundina sa kanyang ginawa at itinuring siyang isang taong walang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Maging ang ilang media ay nagpakita ng simpatya sa kanya. Para sa marami ay isa siyang batang lumaking walang ina, nakaranas ng pang-aabuso mula sa sariling ama, inapi ng mga tao sa paligid at napilitang pumatay upang iligtas ang sarili. Dahil dito ay mas nakita ng ilan ang pangyayari bilang isang trahedya kaysa sa isang planadong krimen. Kahit ang ilang gwardya sa bilangguan ay unti-unting naging mabait sa kanya. Kilala siyang mahusay umawit, marunong makisama sa kapwa bilanggo, tahimik na nagtatrabaho at hindi nakikipag-away. Dahil sa kanyang pag-uugali ay marami ang nagsabing tila hindi siya nababagay sa loob ng bilangguan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang grupo ng mga reporters upang kapanayamin ang ilang kilalang babaeng bilanggo kabilang si Chian. Sa harap ng kamera ay kapansin-pansing nag-iba ang kanyang kilos. Nag-atubili siya na puno ng luha ang kanyang mga mata at bagyang nanginig ang kanyang mga labi bago siya nagsimulang magsalita. Sa panayam, inamin niyang hindi totoo ang una niyang testimonya at sinabi niyang walang kutsilong ginamit si Wu. Hindi siya tinangkang gahasain at siya mismo ang gumawa ng buong kwento. Nabigla ang lahat ng naroon at napatigil ang cameraman habang natulala naman ang warden sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ni Chian na may narinig siyang kapwa bilanggo na nagsabing maaaring mabawasan ang kanyang sentensya kung sasabihin niyang tinangka siyang gahasain. Dahil sa takot na paparusahan ng mas mabigat, nagpasiya siyang gumawa ng maling salaysay. Ang pag-amin na iyon ang tuluyang nagpabago sa pananaw ng publiko at lumabas na ang pagpatay kay Wu ay hindi pala bunga ng pagtatanggol sa sarili kundi ng matinding galit at baluktot na pag-iisip. Sa isinagawang muling pagsusuri sa kaso, wala ring natagpo ang anumang ebidensyang nagpapatunay na tinutukan siya ng kutsilyo o tinangkang gahasain. Walang naganap na tangkang panggagahasa at sa halip, lumabas sa investigasyon ang pagpatay ay isinagawa ng isang dalagang matagal nang may mabigat na pinagdadaanan at kalaunan ay nauwi sa isang krimeng hindi na mababawi. Dahil dito ay mas lalong nasaktan ang pamilya ni Wu nang mabunyag ang katotohanan. Dahil naisama sa opisyal na record ng kaso ang unang testimonya ni Chian na paniwala silang itinuring ng publiko ang kanilang anak bilang isang rapist. Nang aminin ni Chian na hindi pala iyon totoo ay muli nilang hinarap ang sakit at kahihiyang dulot ng maling paratang. Dahil dito ay muling sinuri ang kaso. Hindi ito ginawa upang dagdagan ang kanyang parusa dahil menor de edad pa siya nang mangyari ang krimen, kundi upang alamin kung gaano karami sa kanyang unang testimonya ang maaaring paniwalaan. Gayunpaman ay wala nang makapagbibigay ng tiyak na sagot. Si Chian lamang ang nakakaalam ng buong pangyayari, ngunit maging siya ay tila nahihirapan ng paghiwalayin ang tunay na nangyari at mga paniniwalang nabuo sa kanyang isipan. Matapos ang pag-aming iyon ay hindi na siya muling nilitis dahil nanatiling saklaw siya ng batas para sa mga menor de edad noong maganap ang krimen. Ngunit nagbago ang pagtingin ng publiko sa kanya. Nawala ang simpatyang dati niyang natatanggap at marami ang nagsimulang tingnan siya batay sa naging hatol ng hukuman bilang isang taong sadyang pumatay. Sa loob ng bilangguan ay kapansin-pansin din ang pagbabago sa kanyang kilos matapos ang panayam. Hindi na siya umaawit, nawala rin ang dati niyang ngiti at mas naging tahimik siya na bihira ng magipag-usap at madalas na nakatulala. Dahil sa kanyang kalagayan, isinailalim siya sa masusing pagsusuri ng mga psychologist. Matapos ang kanilang pagsusuri ay sinabi nilang nagpapakita si Chian ng mga katangian ng persistent delusional disorder, isang uri ng karamdamang pangkaisipan kung saan nananatiling matibay ang paniniwala ng isang tao sa mga maling akala kahit taliwas na ang mga ebidensya. Ayon sa mga espesyalista, naniniwala si Chian na inuusig siya at nagsasabwata ng mga tao laban sa kanya. Sa kanyang isipan ay banta ang lahat ng lalaki at anumang sandaling mawala ang kanyang pag-iingat ay may masamang mangyayari. Dahil dito, nabuo sa kanya ang paniniwalang kailangan niyang maunang kumilos upang maprotektahan ang sarili. Ipinaliwanag din ng mga psychologist na maaring hindi siya nagsinungaling para lamang makaiwas sa kaparusahan.
Posible umanong ang salaysay niya ay batay sa paniniwalang itinuturing niyang totoo dahil nahirapan na siyang paghiwalayin ang realidad at ang mga maling paniniwalang nabuo sa kanyang isipan. Naniniwala siyang binalak siyang gahasain ni Wu. Naniniwala rin siyang may masamang intensyon ang bawat biro at kilos ng mga lalaki sa kanyang paligid. Unti-unti niyang nabuo ang paniniwalang wala na siyang ligtas na lugar at wala nang mapagkakatiwalaan. Sa ganitong kalagayan, kahit simpleng salita o pangyayari ay maaari niyang ituring na seryosong banta. Sa huli, nananatiling malinaw ang dalawang bahagi ng kasong ito. Si Chien ay isang taong lumaki sa tahanang puno ng karahasan, ngunit isa rin siyang gumawa ng isang krimeng ikinasawi ng ibang tao. Habang siya ay lumalaki, natutunan niyang iugnay ang pananakit sa pagmamahal at ang paggamit ng karahasan sa paglutas ng problema. Sa paglipas ng panahon, naniwala rin siyang ang mga lalaki ang dahilan ng lahat ng pagdurusang naranasan niya dahil iyon ang pananaw na unti-unting nabuo sa kanya mula pagkabata. Walang nagturo sa kanya kung paano magkaroon ng tamang pagtingin sa sarili at wala ring nagturo sa kanya na hindi kasalanan ng isang biktima ang pambabastos o panliligalig. At bago siya umabot sa puntong gumawa ng krimen, wala ring nakapansin kung gaano nakalalim ang kanyang pinagdaraanan. Ngunit hindi maaaring gamiting dahilan ang persistent delusional disorder upang bigyang katwiran ang pagpatay. Gayunpaman, ipinakita ng kasong ito kung paano maaaring magkaroon ng malaking epekto ang karahasan at matagal na trauma sa pag-iisip ng isang tao. Madaling husgahan si Chien bilang isang malamig ang loob na mamamatay tao o isang mapanganib na juvenile offender. Ngunit nananatili ring mahalagang tanungin kung ano-anong karanasan ang humubog sa kanya bago niya nagawa ang krimeng iyon. Hindi siya isinilang na mamamatay tao. Noon ay isa lamang siyang batang masunurin na natutong magluto sa edad na 8, mag-alaga sa kanyang nakababatang kapatid at tahimik na tiisin ang galit ng kanyang ama. Pangarap din niyang makapag-aral sa universidad at magkaroon ng payapang buhay. Ngunit unti-unting nawala ang mga pangarap na iyon dahil sa paulit-ulit na pananakit sa loob ng kanilang tahanan, panghuhusga ng mga tao sa kanyang paligid at mga karanasang lalo pang nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Sa paaralan, kilala ang kanyang ama bilang isang respetadong guro, ngunit sa loob ng kanilang bahay, iba ang naging karanasan ni Chien. Ayon sa mga ulat, madalas siyang maparusahan sa pamamagitan ng pisikal na pananakit. Sa paglipas ng panahon, nabuo sa kanyang isipan ang paniniwalang bahagi ng pagmamahal ang pananakit at normal lamang itong paraan ng pagdidisiplina. Hindi rin umano natutunan ng kanyang ama na humingi ng tawad sa mga nagawa nito sa kanyang mga anak. Nang arestuhin si Chien matapos ang insidente, wala siyang ipinakitang takot. Hindi siya umiyak at hindi rin nagtangkang ipagtanggol ang sarili, kundi tahimik lamang niyang pinagmasdan ang katawan ni Wu bago siya isinama ng mga otoridad. Mahigit 1 dekada na ang lumipas mula nang siya ay makulong sa women's prison sa Guizhou at sa loob ng bilangguan. Sumasailalim siya sa rehabilitasyon at sinusubukang baguhin ang kanyang buhay. May mga pagkakataong umaawit siya at maayos na nakikisalamuha sa ibang tao, ngunit mayroon ding mga pagkakataong muli niyang binibigla ang publiko sa kanyang mga pahayag. Minsan ay sinasabi niyang hindi totoo ang una niyang testimonya, dahilan upang muling magbago ang pananaw ng marami at magduda kung gaano nga ba mapagkakatiwalaan ang kanyang mga naging salaysay. Hanggang ngayon ay nananatiling bukas ang tanong kung si Chien ba ay isang biktima ng isang mapang-abusong kapaligiran na kalaunay gumawa ng hindi na maibabalik na krimen o isang taong sadyang gumamit ng maling salaysay upang mabawasan ang kanyang pananagutan. Ayon sa nakatakdang schedule ng kanyang sintensya, inaasahang makalalaya si Chien sa taong 2027. Kapag dumating ang panahong iyon, haharap siya sa isang lipunang matagal na niyang hindi nakakasalamuha. Ang bilangguan na minsang nag-alis sa kanya ng kalayaan ay siya ring lugar kung saan sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya mula sa mga sitwasyong matagal niya nang kinatatakutan. Ano ang inyong pananaw sa kasong ito? Paano ba dapat balansehin ng lipunan ang pananagutan ng isang taong nakagawa ng krimen at epekto ng matinding trauma at mga suliraning pangkaisipan sa kanyang naging desisyon?
Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.